Maingay ang paligid at hindi alam ni Paloma kung kaninong boses ang mga naririnig niya ngayon. Gusto man niyang igalaw ang mga kamay niya, subalit pakiramdam niya ay wala siyang lakas. Mabigat na mabigat din ang mga talukap ng mata niya na para bang may nakadagan doon. Nanunuyot din ang lalamunan niya at uhaw na uhaw ngunit wala siyang lakas ng loob upang humingi ng tubig. Hanggang sa unti-unti niyang minulat ang mga mata niya at bumungad sa kanya ang silid na puro puti. Ang tanging nagagalaw lamang niya ay ang kanyang mga mata. Baby! Doc! Sigaw pa ng mala-Adonis na lalaki na bumungad sa kanya. Luhaan ito at nakangiti ng malawak sa kanya ngayon. Wala sa wisyo si Paloma hanggang sa lumipas ang 3 oras at doon lamang na nag-sink in sa isipan niya kung nasaan siya. Hindi tulad kanina na pagkagising niya na kung ano-ano ang mga tubo na nasa katawan niya ay ngayon naman malaya na siyang nakakagalaw at nakaupo. May konting panlalambot at sakit ng katawan ang nararamdaman niya. Ngunit ang mahalaga ngayon ay malaman kung anong ginagawa niya sa ospital. Baby! Hep. Mukha ba akong sanggol sa'yo at ganyan ang tawag mo sa akin, mister? Hindi kasi kita kalala. Ang laki ko namang baby at lalo na paano mo ako naging baby? Ang tanda mo na tapos ang bata ko pa. 18 lang ho ako. Baby, stop joking like that please. Hindi mo alam kung paano ako nag-alala sa'yo. Tapos ngayon naman ay hindi mo ako kilala. Baby naman, nasasaktan ako. Wala akong pakialam kahit nasaksakin mo pa ang sarili mo. Ang gusto kong malaman kung bakit ako narito sa ganitong lugar. Nakakapagtaka lang dahil wala akong maalala na nabundol ako ng sasakyan. You are, baby. Dahil may tangang driver na bumangga ng sasakyan mo, kaya naman humarap ka sa isang aksidente. Talaga? Yes. Sagot nito at akmang lalapit kay Paloma upang yakapin ang dalaga nang itulak niya ito palayo sa kanya. Oo nga't gwapo ito, ngunit hindi niya kilala, lalo nang hindi niya kayang lokohin ang kasintahan na si Jerome. Baby. Hindi nga sabi baby ang pangalan ko. Bakit bang kulit mo, mister? Ang mabuti pa, pahiramin mo ako ng cellphone mo para matawagan ko si mommy at si Jerome. Bakit mo naman hinahanap ang baklang yun? Sinong bakla ang sinasabi mo? Baliw ka ba? Pahiram na at nang makauwi na ako. Ipinalad pa niya ang kamay sa harapan ni Hennessy, subalit tumingin lamang doon ang binata. Ang sabi ko, pahiram ako ng cellphone at tatawagan ko si mommy at ang boyfriend ko. Boyfriend? Oo, may boyfriend ako at ang pangalan niya ay Jerome. Kaya naman mister, tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng baby dahil ayoko na mag-away kami ng nobyo ko. What the hell are you talking about? Asawa mo ako, Paloma. Nasamid pa si Paloma sa sarili niyang laway dahil hindi niya inaasahan ang sinabi ng gwapong nilalang sa harapan niya. Pogi sana, dilulo naman. Iyan ang naisatinig niya sa kanyang isipan bago tiningnan ng nakakaloko ang lalaking seryoso ang mukha ngayon. Mister, mawalang galang na ho, pero hindi niyo po ako asawa. Napaka-imposible ng sinasabi mo dahil 18 lang ho ako at may kasintahan ho ako. Damn the doctor. Ani pa nito bago maglakad palabas ng hospital room. Pagbalik nito ay dala na niya ang doktor na kinuwelyohan pa at sinigawan sa harapan ni Paloma. Ngunit hindi man lang nasindak ang babae bagkos na amazed pa. Tell me, kung anong problema sa asawa ko at hindi niya ako matandaan. Damn it! Susunugin ko ang lecheng ospital nito kapag hindi katanggap-tanggap ang dahilan mo. Sir, huminahon po kayo dahil normal lang po ang pagkawala ng alaala ng asawa mo dahil sa natamong head injury. In the meantime po, babalik din ang alaala niya. Ani ng doktor kahit na kinakabahan ito. Bakit? Di pa ba successful ang operation na ginawa niyo sa kanya? Hindi ako natutuwa ha. Paano ko maaalala ng asawa ko nito kung ang tingin niya sa akin ay ibang tao? Uminahon lang po kayo at kusa pong babalik ang mga alaala niya. Siguraduhin mo lang dahil kapag hindi ako naalala ng asawa ko, ay sisiguraduhin kong sa kangkungan ka pupuluting buwisit ka. Sigaw pa ni Hennessy bago binitawan ang kwelyo ng doktor. Parang wala naman kay Paloma ang nangyayari ngayon. Ngunit napukaw lamang ang atensyon niya nang bumukas ang pintuan at isuka nito ang isang sexy at magandang babae. Sa sobrang ganda nito ay mapapanganga ka na lamang.
Nasaan si Paloma? Anong nangyari sa kanya? Gising na ba siya? Sumagot ka, Visop! Sigaw pa nito at nakatikim ng malakas na suntok si Hennessy sa magandang babae. Baliw ka ba? Bakit mo ako sinuntok, ha? Dahil sa pagiging pabaya mo sa asawa mo? Kung alam ko lang ng ganito ang gagawin mo, ay hindi ko na sana siya pinaubaya sa'yo. Kung alam ko lang, nagpakalalak. Ang ibig kong sabihin, naging mabuting kaibigan ako sa kanya. Sabi ng magandang babae at inayos pa ang suot nitong bodycon dress. Ikaw dapat ang sisihin ko. Dahil sa'yo, hindi na ako maalala ng asawa ko. Ano? Teka nga, at bakit ba kayo nag-aaway dalawa ha? Hindi ko kasi maintindihan. LQ ba yan? Away mag-asawa ba yan? Singit ni Paloma at sabay pang nasuka ang dalawa, tila diring-diri. Huwag kang ngang magbiro ng ganyan, Poma. Hindi mo alam kung gaano ko kagustong masuka ngayon sa sinabi mo. Dahil kahit maubusan ako ng hotdog sa buong mundo, ay hindi ko iisipin na patulan ng lalaking yan. Tila kinalabutan pa ito. Mas lalo na ako, dahil maliban sa pinatanggal mo ang talong mo, ay hindi rin ako mahilig sa tinustang talong. Tumigil nga kayong dalawa. Kanina pa kayo nagbabangayan ah. Sabihin niyo na lang sa akin kung nasan si Jerome. Kung pwede naman, pwede niyo ba siyang tawagan at ipaalam na gising na ako? Nobya niya ako, kaya naman kailangan ko siyang makilala. I told you, kasalanan mong lahat kung bakit hindi niya ako maalala. Sigaw naman ni Hennessy at nagtungo sa mahabang sofa upang umupo. Hindi niyo ba ako tutulungan ha? Kailangan malaman ni Jerome na nandito na ako sa ospital. Lalo nang kailangan ko din makita si Mommy. Poma naman, hindi mo ba talaga maalala ang lahat? Lumapit pa ang magandang babae at hinawakan ang mga kamay ni Paloma. Pamilyar ang babae kay Paloma, lalo na ang mga mata nito dahil katulad nito ang mga mata ng kasintahan. Ano bang dapat kong maalala? Ang nobyo ko ang gusto kong makausap, kaya naman sabihin niyo sa kanya na nandito na ako. Poma naman, alam mo naman na isa akong girl lalo, hindi ba? Wala na si Jerome. Ako na ngayon si Joanna. Okay. Basta gusto ko makita si Jerome. Hindi pinansin ni Paloma ang sinabi nito, bagko sinubukan niyang tumayo ngunit hindi talaga niya kaya. Ako si Jerome, Paloma. Hindi mo ba naaalala? 10 taon ang nakakaraan at may sarili ka ng pamilya. Ang ugok na yon ang asawa mo. Ako si Jerome, pero dahil isa akong binabae na mas maganda pa sa'yo, ay hindi mo na siya pwedeng hanapin pa. Nangunot ang kilay ni Paloma dahil sinabi ng magandang babae sa harapan niya. Hindi niya rin mababahira ng pagsisinungaling ang mukha nito, ngunit hindi pa rin siya naniniwala. Kahapon lamang ay magkasama sila ni Jerome, kaya naman paano ito magiging ganito kaganda sa isang magdamagan lamang? Miss, gusto ko makita ang nobyo ko. Ang lalaking yun ang asawa mo ng 10 taon, Poma. Ako si Jerome, ang nobyo mo noon. Girl, bangon na! Dahil kinikilabutan na ako at baka magalit sa akin ang hobby mo dahil hinahanap mo ang katauhan kong itinapon ko na sa bangin. Hindi ako naniniwala. Paano nangyari yun? Kailangan mo ba ng proof? Handa akong ibigay ang lahat. Maniwala ka lang na ako ang asawa mo ng 10 taon. For God's sake, sasaktan na ako, baby. Hindi. Hindi yan totoo. Dahil wala akong maalala at hindi kita kilala. Kayong dalawa ng babaeng baliw na to ay hindi ko kilala. Gusto ko nang umuwi. Kaya naman tawagan niyo si Mommy. Gusto ko nang umuwi! Nagsimula nang magwala si Paloma habang hawak ang sariling ulo. Naalarma naman ang dalawa, kaya tumawag ng doktor upang pakalmahin ang babae ngunit huli na dahil nagsisigaw na ito at nagwawala kaya naman wala nang nagawa pa ang nurse. Kung hindi turukan ng pampakalma ang babae hanggang sa makatulog ito. Naaawa naman si Joanna sa sinapit ng kaibigan dahil alam niya kung gaano kasakit ang makalimutan ng babaeng pinakamamahal mo. Isang linggo na rin simula nang makalabas ng ospital si Paloma at umuwi sa mansyon ni Hennessy. Labag sa loob ni Paloma ang mga nalaman dahil hindi niya pa rin matanggap na may asawa na siya at isa ng Diyosa ang nobyo na si Jerome, na si Joanna na ngayon. Pinakitaan siya ni Hennessy ng mga ebidensya na kasal sila at hindi pa rin niya maalala. Ngayon, inip na siya dahil gusto niyang pumasok sa school at tapusin ang pag-aaral. Para siyang bata na bumaba ng hagdan suot ang manipis na short at shirt na taon naman na nandoon si Hennessy at nagluluto ng dinner. May kailangan ka ba, baby? Bungad nito agad kay Paloma.
Huwag mo nga akong tawaging baby dahil ang laki ko na para dyan. Wala akong kailangan. Gusto ko lang kumain sana kung may pagkain. Masungit pa niyang sabi. Malapit na itong maluto at konting tiis na lang, baby. Hennessy naman, huwag mo nga akong tawaging baby. Baby naman talaga kita. At saka, ano bang sinasabi mo dyan? Asawa mo ko, kaya naman okay lang na tawagin kitang baby, hindi ba? Pero hindi nga kasi kita maalala. Maaalala mo rin ako, baby. Kaya naman umupo ka na roon at kakain na tayo. Sumunod naman si Paloma at naupo sa dining table. Tahimik lamang siya dahil si Hennessy ang naghapag at nagsandok ng mga pagkain niya. Habang kumakain, pasimple niyang sinisipat si Hennessy dahil hindi niya pa rin maisip kung paano niya napangasawa ang lalaking ito. Gwapo kasi na akalain mong modelo ng magazine, may abs at napakayaman pa. Ngayon lamang niya nalaman na isa pala itong CEO sa sikat na sports car. Kung may tatanong ka, baby, pwede mo naman akong tanungin. Paano tayo naging mag-asawa? Gusto ko lang malaman kung paano. Dahil hindi pa rin ako makapaniwala na naakit kita at nagustuhan mo naman ako. Hindi mo ako inakit, baby. Bagkos, ako ang nang-akit sa'yo para pakasalan mo ako. Kaya naman huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Ano? Inakit mo ako? Si Jerome, si Joanna. Paano pala kami naghiwalay? At paano siya umamin na isa siyang Diyosa? Itinigil ni Paloma ang pagsubo ng pagkain at tumingin kay Hennessy na nakatingin din sa kanya ngayon. Siya na ang kusang umiwas ng tingin dahil hindi pa rin niya matagalan ang kagwapuhan nito. Naghiwalay kayo dahil nahuli mo siyang sinuot ang panty mo. Halos maubo si Paloma sa nalaman at hindi makapaniwalang nagtaas ng tingin sa asawa upang tingnan kung nagbibiro ba ito o ano. Seryoso ka ba dyan? Kasi kung totoo man yan, ay hindi talaga makakaligtas sa akin ng bruhang yon. Yes. Hindi ako naniniwala na magagawa ni Jerome yun sa akin kasi alam kong mahal niya ako. At saka, bakit parang sinisiraan mo siya sa akin, ha? Paloma, asawa mo ko at matagal na siyang sira sa'yo. Kaya mo nga ako pinakasalan kasi ako nang mahal mo. Pero hindi kita mahal ngayon. Bulalas ni Paloma na kusang lumabas din sa bibig niya. Hindi niya inaasahan na dadaan sa mga mata ni Hennessy ang lungkot at sakit dahil sinabi niya. Gusto tuloy niyang yakapin ito upang aluin, ngunit paano kung hindi niya nga maalala kung sino ang lalaking iyon sa buhay niya? Yeah, right. Mahinang sabi pa nito. Saan ka pa pala pupunta? Nauutal na tanong pa ni Paloma dahil bahagya siyang kinabahan sa kinilos ng lalaki kaya naman otomatiko siyang nagpanik. Hindi ito nagsalita, bagkos inalis ang apron na suot at isinabit sa may lagayan. Hennessy, saan ka pupunta? Why are you asking? Malamig pa sa freezer na balik tanong nito sa kanya. Nakaramdam tuloy siya ng konting hiya. Gusto ko lang malaman kung saan ka pupunta dahil wala akong ginagawa dito sa bahay mo. Yeah, right. Bahay ko. Ani naman ito. Galit ka ba? No. Huwag ka magsinungaling dahil alam kong galit ka. Hindi ka naman ganyan kanina, hindi ba? Kung may problema ka sa akin, sabihin mo, Visop. Ano pa bang gusto mong marinig sa akin? Hindi mo ako maalala, hindi ba? Hindi mo ako mahal. Anong gusto mong isipin ko? Kung saan ka magpunta, ay wala ka namang pakialam doon. Doon ka sa Jerome mo, na mas maganda pa sa'yo. Ani ni Hennessy sabay sibat ng walang lingunan. Naiwan tuloy si Paloma roon at nagtataka at hindi makapaniwala sa ginawang pagtataray at pagsigaw sa kanya ng lalaki. Ngunit ang higit sa lahat, hindi niya alam kung saan nagmula ang paninikip ng dibdib niya. Hindi na lumabas ng silid si Paloma ng araw na iyon. Hindi rin siya kinausap ni Hennessy at hindi ito nagpaalam sa kanya lalo na ang halikan siya nito bago umalis. Hanggang sa hindi na namalaya ni Paloma na gabi na pala, subalit wala pa rin si Hennessy. Kaya naman, hindi niya mapigilan na hindi mag-alala. Wala siyang kausap maghapon, natulog lamang siya at nagpahinga. Bumaba siya upang kumuha ng maiinom nang marinig niya ang doorbell. Dali-dali siyang nagtungo sa pintuan upang buksan ito nang mawala ang ngiti niya sa labi. Hi? Bumungad sa kanya ang magandang babae na tangan ang asawa niyang lasing ngayon. Sa sobrang ganda ng babae, nakaramdam ng insecurity si Paloma. Hindi mo ba ako tutulungan na ipasok siya, maid? Ani pa nito kaya mas lalong nangasim si Paloma. Excuse me,
Hindi niya ako maid. Asawa ako ng lalaking yakap mo ngayon. Oh, ikaw pala yung asawa niya na hindi siya maalala? How sad naman, girl. Anyway, tulungan mo na akong ipasok siya at kanina pa ako nangangawit dito. Hindi siya magaan, girl, no? Dahil kanina ko pa siya buhat-buhat. Sino ba kasing nagsabi na ihatid mo ang buwisit na yan tapos magrereklamo ka sa huli? Akin na nga ang asawa ko. Inagaw pa ni Paloma ang lalaki sa babae at basta lamang itong hinagis sa ibabaw ng sofa. Buwisit na buwisit siya ngayon dahil sa nararamdaman niyang selos na hindi niya alam saan nagmumula. Tinaasan pa siya ng kilay ng babae at nag-cruise pa ang kamay upang mas i-push pa ang dibdib nitong singlaki ng pakwan. Galit ka ba, miss? O nagsiselos ka kasi may ibang kausap ang asawa mo? Hindi ko naman siguro kasalanan, hindi ba? Gusto ko lang ihatid ang asawa mo kasi nagpakalasing siya dahil sa'yo. Pwede mo naman akong tawagan para ako na lang ang nagsundo sa kanya. Oh, sinagot mo ba? Ano? Takang tanong ni Paloma at saka kinuha ang cellphone sa loob ng bulsa. May 30 missed calls nga sa pangalang may bestie. Natood siya sa kinatatayuan at nagtatakang tumingin sa babaeng lumuluha na ngayon. Parang kanina lang ay matapang ito at minamaldita siya. Buisit ka? Buisit ka? Totoo nga na hindi ka nakakaalala? Bakit ako pa ang nabura sa alaala mo, bakla? Hagulgol pa nito sa bayakap kay Paloma. Sino ka ba kasi? At bakit ganito ang pangalan mo sa cellphone ko? Kaibigan ba kita? Malamang! Kakauwi ko lang ng Pinas tapos mababalitaan ko ang nangyari sa'yo. Yang asawa mo hindi man nang sinabi sa akin ang nangyari sa'yo. Hindi kita maalala. I know. Lumuluha pang sabi nito. Ano nga ang pangalan mo? Tanong pang muli ni Paloma at baka sakaling maalala niya ito. Baka sakali may maalala na siya ngayon. Jana. Ako si Jana. Pero nasan na pala si Tiyanak? Tanong pa nito kaya mas lalo pang nangunot ang kilay ni Paloma. Sino namang Tiyanak ang sinasabi mo? Bakla naman! Sana naman tulungan mo ang sarili mo na makaalala. Pero sa ngayon, uuwi na muna ako at hinahanap na ako ng asawa at anak ko. Asikasuhin mo na ang asawa mo dahil kanina pa yan naglalasing sa meeting. Kaibigan talaga kita, hindi ba? Oo naman. Hindi man ako maalala ng isipan mo. Alam kong ramdam mo na kilala mo ako. Sa ngayon, aalis na muna ako at ikaw nang bahala sa asawa mo. Nagpaalam na ang kaibigan ni Paloma. Kaya naman bumalik ang atensyon nito sa asawa niyang bulong ng bulong habang tulog. Sumakit ang ulo niya sa tuwing pinipilit alalahanin ang nakaraan. Kaya naman hindi na niya sinubukan pa. Upang makapagpahinga na rin ang asawa, buong lakas niya itong binuhat patungong kwarto. Hinubad ang saplot at hinalamusan at pagkatapos ay binihisan. Dahil na rin sa antok na nararamdaman, ay itinulog na rin niya ang nararamdamang pagod. Hanggang sa hindi na malaya ni Paloma na nakatulog na siya. Samantala, naalimpungatan naman si Hanicy dala ng uhaw at dry niyang lalamunan. Isama pa ang sakit ng ulo niya. Hindi na siya kailanman mag-iinom dahil sa hangover na nararamdaman niya ngayon. Naglakad pa siya palabas ng silid at dumiretso sa kusina upang kumuha ng tubig. Nang mapukaw ang atensyon niya nang makita ang malaking wedding picture sa sala. Ang wedding picture nila ng asawa niya. Bigla na naman niyang naalala ang masayang panahon noong naalala pa siya. Upang hindi na bumigat ang loob niya, ay ipinaspas niya ang ulo upang makalimutan ang mga iniisip niya. Nagtungo pa siya sa mesa upang kunin ang cellphone at idinayal ang numero ng taong makakawala ng mga agam-agam at lungkot niya. Mabilis lamang iyon at sinagot din agad ng nasa kabilang linya. Hello, baby. Malambing at puno ng pagmamahal na sambit ni Hanicy. Sumandal pa siya sa sink habang tangan ng cellphone sa kaliwa at baso naman sa kabila. How are you, baby? Kumain ka na ba? Hindi ka naman siguro magpapagod dyan, hindi ba? Oh, come on. Alam mong baby kita. Tumawa pa ng pagak si Hanicy. Nagtatampo na ba ang baby ko? Yes. Hindi naman uminom ang big baby mo. I'm good. We're good. Humina pa roon ang boses ni Hanicy. I promise, baby. Hindi naman ako uminom. Huwag ka nang magalit dyan. Dahil hindi mo ako dapat pinapagalitan. Big baby mo kaya ako. Tumawa pa ng malakas si Hanicy at hindi niya napansin si Paloma na nakatayo roon habang takip ang sariling bibig gamit ang palad.
Panay ang mga tulo ng luha ni Paloma habang nakikinig sa panloloko ni Hennessy sa kanya. Hindi man niya maalala ang lalaki, ngunit ramdam na ramdam niya ang paninikip ng dibdib niya. Kaya naman bago pa marinig ni Hennessy ang hikbi niya, ay mabilis siyang bumalik sa silid niya at doon binuhos ang lahat ng hinanakit na meron siya. Niloloko ako ni Hennessy. Niloloko ako ng asawa ko. Mahinang bulong niya sa pagitan ng hikbi. Isang linggo na rin ang lumipas simula nang mangyari ang senaryo na yon at naging ilang si Paloma sa asawa. Wala namang nagbago rito at palagi itong sweet sa kanya ngunit ngayon ay magtatrabaho siya bilang staff nito sa kumpanya gawa ng naiinip siya sa mansyon. Upang mabantayan din ng asawa kung sino nga ba ang babae nito na hindi niya kilala. Oo, hindi man niya maalala si Hennessy, subalit asawa pa rin niya ito noong hindi pa nawawala ang alaala niya. Iisa lamang ang opisina nila at kilala siya ng mga empleyado kaya naman iniiwasan din talaga siya maliban sa binatang si Ariel, ang baklang Diyosa ng Financial Department. Ang lalim na naman ang iniisip mo dyan, Bading. Hindi ka naman siguro masyadong praning kung anong ginagawa ng asawa mo ngayon dyan sa opisina niya, hindi ba? Ano bang sinasabi mo dyan? Wala naman akong pakialam kahit magloko siya, hindi ba? Hindi ko nga siya maalala. Bading, wala kang maalala ngayon, pero paano kapag bumalik ang alaala mo? Paano na? Baka naman nasa ibang palda na ang asawa mo. Ani pa ni Ariel kaya naman mas lalo lamang ginapang ng matinding kaba si Paloma. Nasa loob kasi ng opisina ng asawa ang isang magandang babae at pinalabas siya nito. Hindi niya tuloy alam kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Sa sobrang ganda ng babae ay maski ikaw ay tatamaan ng insecurities. Hindi naman yun magagawa ni Hennessy sa akin, no? Deny pa niya. Ay, bakit hindi mo kasi tanungin bakla? Naluloka ang beauty ko sa'yo. O siya, ako'y babalik na sa aking work dahil baka masibak pa ako kapag tumagal ako dito. Bading, kausapin mo na ang asawa mo bago ka pa mabaliw dyan sa selos. Di nga sabi ako nagsiselos. Oo, sige na. Sabihin mo yan sa invisible kong pakwan. Ani ni Ariel, bago nito iniwan si Paloma na mag-isa roon. Tumagal pa ng 15 minutos ang meeting ng dalawa nang bumukas na ang pintuan. Parang bata na iniwan ng ina si Paloma sa labas nang maabutan ni Hennessy kaya naman nakaramdam siya ng konsensya. Kaya naman bago pa magkalamat ang kasal nila ay pinasok niya ito. Kanina ka pa ba sa labas? Kung gusto mong pumasok, sana pumasok ka na lang. Ayoko makaistorbo. Malamig ang sagot ni Paloma. Halatang halata ang selos na nararamdaman nito. Alam mong hindi ka kailanman maging istorbo sa akin, Paloma. Paloma na ngayon ang tawag mo sa akin porket may kasama kang ibang babae dito. Sigaw pa niya. Kaysa matakot o kabahan si Hennessy ay gumuhit pa ang malawak ng ngiti sa labi nito. Alam kasi nito na nagsaselos ang asawa. Marahil nakalimutan man siya ng isipan nito, ngunit hindi ang puso. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Gusto mo sundutin ko yung mata mo? Ang cute mo lang. Sabay pisil pa ni Hennessy sa pisngi ni Paloma. Kaya naman mas lalong nangasim ang mukha nito. Isa pa, at tatama talaga ang kamao ko sa mukha mo. Ang sakit niya sa mata, alam niyo ba yon? Hindi lang sa mata kundi masakit din kayo sa tenga pakinggan. Kung alam niyo lang na ang sarap niyong batuhin ng itlog mula dito. Singit ng babaeng kanina pa pala pinapanood ang dalawa. Siya si Isabella Ayla Whiskey, ang pinsan ni Hennessy sa kapatid ng kanyang ina. Ang spoiled brat ng pamilya nila at humaharap ngayon sa pinakamalaking dagok sa buhay nito. Sino siya? Totoo nga na nakalimutan niya ang lahat? Kawawa ka naman, Viso. Pero bakit hindi mo ako ipakilala sa kanya? Ang babaeng nabuntis mo at hindi mo pinanindigan. Nanigas ang buong katawan ni Paloma sa narinig at saka namuo ang mga luha niya sa mata. Nasasaktan na napatingin kay Hennessy na hindi man lang itinama o dininay ang sinabi ng babae. Totoo ba? Isabella, ayusin mo ang ginawa mong gulo dahil hindi kita tutulungan kay Tito pag nataon. Ani naman ni Hennessy tsaka na inalo ang asawa. Umirap naman ang dalaga at saka kumuha ng baso upang lagyan ng wine ng paningkitan ng mata ni Hennessy ito. Fine. Ako si Isabella. Pinsan ako ng demonyong yakap mo ngayon.
Happy ka na ba, Visop? Tulungan mo na akong ipaliwanag kay Daddy ang pinagbubuntis ko. Hindi ko na maalala ang lalaking nakabuntis sa akin. Kaya ko naman palakihin ang anak ko nang wala siya. Alam mong hindi pwede ang gusto mo. Why not? Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko at alam mong hindi sinasadyang nangyari sa aming dalawa. Bakit hindi pwede? I have my own rights to do whatever I want with my own child. Wala siyang ambag kundi ang sinilya niya. Ramdam ni Paloma ang tensyon ng magpinsan kaya naman kaysa mag-inarte siya at sumabay pa sa talunan ng dalawa ay nanahimik siya at nakinig. Ang babaeng nasa harapan niya ay talaga namang makalaglag ang panga sa kagandahan. Lalo na ang mga mata nito na mapungay pero naroon ang bagsik at tapang. May hawig sa asawa na ngayon lamang niya napansin. Alam mong hindi ordinaryo ang ama ng dinadala mo. Kaya paano ka nakakasiguro na hindi niya kukunin ang karapatan niya sa'yo at dyan sa bata? Kung hindi ka sana nakipaglaro ng apoy, ay hindi ka mapapaso. Whatever, Visop. Basta, aalis ako ng bansa mamayang gabi upang doon sa Paris isilang ang anak ko. Babalik ako dito sa Pinas kapag malaki na siya. Pakisabi kay Daddy na wag na niya akong hanapin pa. Ani ng babae bago ito naglakad paalis ng opisina ni Hennessy. Hahayaan mo lang ba yun? Tanong pa ni Paloma. Huminga naman ng malalim si Hennessy bago sinagot ang asawa. Wala akong magagawa dahil matigas din talaga ang ulo ng isang yan. Kaya naman hahayaan ko siya. Kung sakali na hanapin siya ng lalaking bumuntis sa kanya, ay hindi ko na kasalanan yun. Sino ba ang nakabuntis sa kanya? Osyoso pa ni Paloma. Nagkibit balikat lamang si Hennessy bago siya siniil ng halik. Tila nawala ang lahat ng hinanakit niya kanina sa asawa. Hindi pa niya namalayan nang mas lalong lumalim ang halika nilang dalawa. Kung hindi pa may kumatok sa pintuan ay hindi sila titigil dalawa. Dinig pa niya ang mura ng asawa sa inis dahil sa naudlot nilang lovemaking kaya naman pinamumulahan siya ng mukha. Kung sino man ang hayop na yan sisiguraduhin kong sisipakin ko. Inis pang sabi nito bago umalis. Bumalik na rin si Paloma sa trabaho niya at iniwasan pansamantala ang asawa dahil talagang kinakabahan siya kapag malapit ito. Hindi siya makapag-focus dala ng ramdam pa rin niya ang labi nito sa labi niya. Kaya naman napahilamos siya ng malamig na tubig. Ano ba? Bakit hindi mo kalimutan yun, Paloma? Asawa mo siya. At baka nga higit pa roon ang ginawa mo bago ka mawala ng alaala, hindi ba? Sitan niya sa sarili. Tinitigan pa niya ang sarili at sandaling natulala. Biglang pumasok sa isipan niya ang asawa. Paano kung bumalik ang mga alaala niya? Paano kung pilitin niyang alalahanin ang nakaraan? Dahil sa mga iniisip ni Paloma ay sinubukan niyang alalahanin ang lahat. Ngunit pananakit ng ulo lamang ang nararamdaman niya. Dahil sa pagpupumilit niyang makaalala ay bigla na lamang nanakit ang ulo niya ng sobra. Sa sobrang sakit nito ay napahawak na siya sa sink at sa sariling ulo. Sumisigaw na rin siya dahil mas lalong tumitindi ang pananakit nito. Dumugo na rin ang ilong niya, ngunit sa huling sigaw niya ay bigla na lamang bumagsak ang katawan niya sa malamig na tiles. Sa kabilang banda naman ay kinakabahan si Hennessy na hinanap ang asawa hanggang sa makarating siya sa ladies' restroom na may dinudumog roon. Nang makita niya ang asawa, ay bigla na lamang kumabog ang dibdib niya sa takot. Hinawi niya ang mga tao at mabilis na binuhat ang asawa. Mabuti na lamang at papasok ang mga kaibigan na si Bailey, Jack Daniel, Martel, Macallan at Russo. Tinulungan siya ng mga ito na dalhin ang asawa sa pinakamalapit na ospital. Ang sabi ng doktor ay na-stress daw ang asawa dahil sa pagpuwersa na makaalala. Nalungkot si Hennessy dahil ramdam niya na kakaiba ang asawa. Hindi ito komportable na makasama niya kaya naman nakaisip siya ng paraan na alam niyang ikakasakit ng damdamin niya. Sa tingin ko, kailangan niyo lang balikan ang mga pinupuntahan niyo noon para unti-unting bumalik ang alaala niya. Hindi yan telenovela, Jack Daniel. Singit naman ni Macallan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko siyang bigyan ng space muna para makapag-isip siya. Ani ni Hennessy. Ang tanong, kakayanin mo ba? Paano ang bata? Si Russo na ang nagsalita gamit ang seryosong tinig. Mahirap ito para kay Hennessy, lalo na at may inosenteng bata ang madadamay. Ngunit ayaw naman niya na idamay pa ang anak nila ni Paloma
sa problemang ito. Ayaw niyang masaktan ang anak dahil hindi siya maalala ng sariling mommy. Oo, sila ni Paloma ay mayroong anak na kasalukuyang nasa ibang bansa upang magbakasyon. Dinelay niya ang pag-uwi ng anak sa kagustuhan na makarecover muna si Paloma. Subalit mas lalo lamang humihirap ang sitwasyon niya ngayon. Di ko na alam. Kaya mo yan pare. At alam namin na babalik din ang alaala ni Paloma. Konting tiyaga lamang at pagtitiis. Tungkol naman sa bata, tingin ko kailangan niya ng malaman pa. Suhestyon naman ni Bailey. Hindi na muna nagsalita si Hennessy at nag-isip ng malalim. Hindi niya alam kung tama ba ang gagawin niya ngunit tama ang mga kaibigan niya. Hindi siya dapat ngayon panghinaan ng loob dahil siya lamang ang kakapitan ng dalawa. Nang araw na iyon ay nagdesisyon si Hennessy na maghiwalay na muna sila ni Paloma upang makapag-isip ang babae. 2 linggo na rin ang nakalipas simula nang magising si Paloma sa mansyon na siya na lamang ang tao roon. Sinubukan niyang tanungin si Hennessy kung bakit hindi ito umuwi ng mansyon. Ngunit ang sabi lamang ay abala ito sa trabaho at kailangan muna nilang makahinga. Marahil dahil ito sa pagkakaospital niya kaya naman minabuti ng asawa na maghiwalay na muna sila ng tahanan. Ang lalim naman ng iniisip mo, bakla. Sabi naman kasi sa'yo, napuntahan mo na yung asawa mo eh. Kung namimiss mo siya, kaysa naman nagmumukmok ka ng ganyan. Hindi ko siya namimiss. Tsaka gusto niya yon. Kaya naman hahayaan ko siya. Nagawin niya ang gusto niya. Hindi ako naniniwala na hahayaan mo na lang siya. Kasi makikita naman sa mukha mo na gusto mo siyang makita eh. Kung ako sa'yo, ay magbihis ka na at dalawin siya bago ka pa mabaliw dyan. 2 linggo ka na rin nakaupo dyan sa labas ng pintuan at nag-aantay sa kanya. Kung sa sarili mo makakapagsinungaling ka, sa akin ay hindi, Paloma. Ani ng kaibigan niya. Napaisip si Paloma dahil kahit anong tanggingan niya sa sarili ay kabaligtaran naman ng sinasabi ng puso niya. Gabi-gabi niya sinusubukang alalahanin ang mga alaalang nawala sa isipan niya, ngunit humahantong siya sa pananakit ng ulo. Ilang gabi na rin siyang naghahanap ng paraan upang makaalala, subalit ang lahat ng iyon ay walang nagtagumpay. Tingin mo ba, hindi ako iiwan ni Hennessy? Bigla na lamang lumabas sa sarili niyang bibig. Bakit ka naman niya iiwan? Baliw na baliw kaya yun sa'yo. Kaya imposible ang sinasabi mo. Alam mo kasi, Paloma, hindi man makaalala ang isipan mo. Bakit hindi mo pakinggan ang puso mo kung ano ang sinasabi nito? Hindi naman kailangan makaalala ang isip. Kaso, ang puso ay hindi nakakalimot. Nakatitig naman si Paloma sa kanyang kaibigan dahil sa mga sinasabi nito na talaga namang may punto. Anong tinitingin mo? Nagsasabi lamang ako ng totoo at gusto kong isipin mo na may magagawa ka kung kikilos ka. Masyado na kayong maraming pinagdaanan, Paloma, para sumuko pa ngayon. Kaya naman kung ako sa'yo, ay kumaldag ka na. Bakit pakiramdam ko ay may pinagdadaanan ka kaya ganyan ka na lang kung magsalita? May pinagdadaanan ka ba? Tanong niya sa kaibigan ngunit umiwas ito ng tingin. Wala naman. Dahil saksi ako sa pag-iibigan nyo. Kaya naman ayoko na basta-basta lamang masisira sa ganoong bagay ang relasyon nyo. Kung pwede naman itong solusyonan. Umamin ka nga sa akin, Jana. Kamusta kayo ng asawa mo? Balik tanong niya. Naglumikot ang mga mata ng kaibigan lalo na nang damputin nito ang wine at salinan ang baso niya. Ayos lang kami ng asawa ko. Ang dapat na unahin mo ang sarili mo. Hindi ako naniniwala kasi ibang nararamdaman ko. Kamusta ka? Kayo? Ayos lang naman kami. Bakit ka umiiyak? Doon napatigil si Jana at nagtatakang tumingin kay Paloma na may emosyon sa mga mata. Awa. Iyan ang nasa mga mata ni Paloma. Umiiyak? Utal pa nitong tanong nang hawakan ng pisngi at basa nga iyon. Napuwing lang ako at saka mapait kasi itong alak kaya naman naluha ako. Tumawa pa ng peke si Jana, subalit hindi na talaga siya nakaligtas sa mga tingin ni Paloma. Sa huli, naitakip niya ang palad sa sariling mukha at doon humagulgol ng malakas. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Paloma. Nasaktan ko ang lalaking walang ibang ginawa kundi ang mahalin ako. Napagod na siya sa akin At ano? Iniwanan niya ako. Ano bang nangyari?
Bakit kanya iniwan? Anong ginawa mo at nasaktan mo siya? Ilang beses ko siyang hindi pinili, Paloma. Kasi ang akala ko, mahal ko ang dati kong fiancé pero huli na nang napagtanto ko ang lahat. Huli na kasi napagod na siya at sumuko. Bakit hindi ikaw ang maghabol ngayon? Bakit hindi ikaw ang mag-effort kung mahal mo talaga siya? Nahihiya ako eh. Yumuko pa ang kaibigan. Kaya mo ba kapag nakahanap ng iba ang asawa mo? Syempre hindi. Kasal pa rin kaming dalawa at hindi niya pwedeng gawin yon sa akin. Sigaw pa ni Jana. Bakit nandito ka at umiiyak? Bakit hindi mo bawiin ang asawa mo? Bakit hindi mo siya paghirapan ngayon? Ani pa ni Paloma. Nagkatitigan pa sila bago natawa ng pagak nang mapagtanto nila ang nangyayari ngayon sa kanila. Pareho kasi sila ng sitwasyon at nararanasan sa mga asawa nila, ngunit heto sila at nauunahan ng kaduwagan. Nang araw na iyon ay nagpaalam din si Jana kay Paloma upang umuwi na ng bahay nito. Naiwan naman si Paloma sa mansyon. Inilakbay pa niya ang sarili sa paligid. Malungkot at nakakabingi ang katahimikan. Yan ang nararamdaman niya ngayon. Namimiss niya ang nakakairitang boses ni Hennessy sa tuwing lalabas siya ng silid nila at nakaabang na agad ang masarap na dinner nila. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang lungkot. Nagtungo siya sa kusina at mayroon na siyang hapunan roon. Ang tanging tunog na maririnig sa mga oras na yon ay ang mga kaluskos ng kubyertos at pinggan. Tahimik lamang na kumakain si Paloma nang biglang pumatak ang mga luha niya. Ganito pala kasakit, kahirap ang mararanasan niya. Dinaan na lamang ni Paloma sa pagtulog ang lungkot na nararamdaman. Samantala, sa kabilang banda naman ay si Hennessy na nakatambay sa labas ng kanyang sasakyan dito sa gilid ng daan. Sa harapan ng mansyon kung nasaan ang asawa, hawak ang bote ng beer ay kanina pa siya dito nakatambay upang bantayan ang asawa. Ganito ang naging routine niya sa araw-araw na hindi siya umuwi ng mansyon dahil nais niyang bigyan ng space ang asawa. Dito siya nagpapalipas magdamag at pagsapit ng madaling araw ay aalis din siya upang pumasok sa trabaho. Ganito ang naging routine niya sa 2 linggo na hindi sila magkasama. Nakikita niya palagi ang asawa na nakaupo sa may entrance ng pintuan. Gusto man niyang yakapin ito, ngunit nanaig pa rin sa kanya na kailangan niyang panindigan ang desisyon. Hindi na alam ni Hennessy kung ilang oras na siya roon, ngunit nang makita na 3:00 na ng madaling araw, ay minabuti niyang umalis na upang pumasok sa trabaho. Subalit bago pa niya mapaandara ang sasakyan, ay bigla na lamang nag-vibrate ang cellphone niya. Mabilis niya itong sinagot. "Yes, baby." Aniya sa unang bungad pa lamang. Mas lalong nanakit ang ulo niya nang malaman ang sinabi ng nasa kabilang linya. Hindi niya alam kung paano niya lulusutan ngayon ang problema na kahaharapin niya. Paano kaya niya i-explain sa asawa ang inilihim niyang anak? Kinabukasan ay wala nang sinayang na oras si Paloma at mabilis siyang nagpalit ng damit upang bisitahin ang asawa. Hindi na siya makahintay pa kaya naman siya na ang kusang tutungo roon. Isang simpleng white dress ang suot niya at may dala din siyang lunch nito na siya pa ang nagluto. Iniwanan siya ni Hennessy ng sariling sasakyan. Kaya naman may magagamit siya patungo sa kumpanya. Nang makarating siya sa kumpanya ng asawa, ay bumati naman sa kanya ang mga empleyado at iginiya siya patungo sa elevator. Bumuntong hininga pa siya at inayos ang sarili gamit ang refleksyon sa elevator. Pagdating sa huling floor ng building, nagulat si Paloma nang biglang may lumipad na bola sa mukha niya. Sa lakas ng pagkakatama nito sa ilong niya, ay napaupo siya habang tangan ang ilong na dumudugo ngayon. Halos mamilipit si Paloma sa sakit na nararamdaman niya. Nang makarecover sa sakit, may 2 pares ng paa ang nasa harapan niya. Nang angatin niya ang ulo ay batang lalaki ito na nakatingin sa kanya ng blanko. "Sa'yo ba ang bola na yon?" Tanong pa niya. Ngunit kaysa sagutin siya ng batang lalaki, ay tinitigan lamang siya nito na parang wala lang. "Tinatanong kita, bata, kung ikaw ba ang may-ari ng bola na yon. Alam mo ba na hindi maganda ang maglaro ng bola sa hallway? Paano kung matandang babae o lalaki ang biglang pumasok dito?
Mommy and Daddy lang po ang pumapasok dito. What? Nasaan ang mommy at daddy mo? Nang tanungin iyon ni Paloma, bigla na lamang lumabas ng silid si Hennessy, kaya naman ang batang lalaki na nasa harapan niya ay tumakbo patungo sa asawa habang tinatawag itong daddy. What happened here, kiddo? Nothing, Daddy. Hindi ko po sinasadya na tamaan siya sa ilong ng bola ko eh. Tinuro pa nito si Paloma. Mabilis naman na alerto si Hennessy, kaya naman lumapit ito kay Paloma at naglabas ng panyo. What the? Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka dito? Kiddo, tumawag ka ng doktor. Ayos lang ako. Hindi naman sinasadya ng bata eh. Hindi ka ayos. Tingnan mo yung ilong mo, dumudugo. Paano kung bigla na lang mabagok yung ulo mo at mas lalo mo kaming makalimutan? Singhal nito, kitang-kita ni Paloma ang matinding takot sa mukha ng asawa. Ayos lang ako. Aniya pa bago siya inalalayan papasok ng opisina. Hindi rin nagtagal ay dumating ang doktor na tinawagan ng batang lalaki na nakaupo ngayon sa sofa. Titig na titig kay Paloma. Habang pinagmamasdan naman ni Paloma ang batang lalaki, ay may kakaiba siyang nararamdaman dito. Hindi niya maintindihan lalo na at kamukha pa ni Hennessy ang bata. Kaya naman sa hindi sinasadyang pangyayari, bigla naman siyang ginapang ng kaba. Kaninong anak pala siya? Us. Pasimpleng sagot naman ni Hennessy na mas lalong nagpalaki sa mata ni Paloma. Sa atin? Anong ibig mong sabihin? May anak na tayo? Pero wala akong maalala. Kaya hindi mo maalala kasi wala kang maalala. Singit naman ng bata. Huwag kang sasagot kung hindi ka tinatanong bata. Matuto kang rumespeto sa usapan ng mga matatanda. Kaya naman manahimik ka dyan. Puno ng lamig na sabi ni Paloma na maski siya ay nagulat sa mga salitang lumabas sa bibig niya. Dahil sa ginawa niya ay namuo ang mga luha sa gilid ng mata ng bata at umalis ito roon. Nangarag ang mga kamay ni Paloma at kumabog ang dibdib niya sa kaba, kaya naman tumingin siya kay Hennessy na pailing-iling ngayon sa kanya. Hindi ko sinasadya. It's okay. Dahil kailangan niya rin ng disiplina sa sarili niyang mommy, hindi ba? Maybe, nasasaktan lang ang anak natin kasi hindi mo siya maalala. Anak ko ba talaga siya? Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Bakit ngayon lang? Ano pa bang nililihim mo sa akin, Hennessy? Sorry, hindi ko gustong itago pero kailangan. Talayo ko ring dagdagan pa ang mga iniisip mo. Kahit na hindi mo sabihin sa akin, alam kong ayaw mong alalahanin ang nakaraan. Kaya naman, hindi na muna ako nagsabi. Pero huwag kang mag-alala, magiging okay rin si Henry. Anong ibig mong sabihin na ayaw kong maalala ang lahat? Kung gusto ko ngang malaman ang lahat, hindi ba? 2 linggo ka nang hindi umuwi sa mansyon. Tapos malalaman ko na kasama mo ang anak natin dito. Bakit mo ba ito ginagawa? Dahil gusto kong makahinga ka sandali. Makahinga? Huwag kang magpatawa. Dahil kung paghinga pala ang gusto mong gawin ko, kaya kong huminga na nasa tabi kita. Bakit nagawa mo akong hayaan ng ganun lang kung ikaw itong panay ang landi sa akin? Kahit anong limot ang isipan ko sa'yo, hindi ka naman makalimutan ng puso ko, hindi ba? Bakit kailangan ko pang maalala ka kung naaalala ka naman ito? Aniya, sabay turo sa dibdib niya kung nasaan ang puso. Nakatingin lamang sa kanya si Hennessy, nagulat at hindi makapaniwala. Bakas na bakas din ang mga lungkot sa mata nito at pangungulila. I miss you, my wife. Iyan lamang ang lumabas sa bibig niya. Miss na miss kita. Pero ayokong sakalin ka para lang makaalala. Gusto kong bigyan ka ng sapat na space para makapag-isip. Kung sakali man na hindi na bumalik ang alaala mo, tatanggapin ko. Hindi na natapos ni Hennessy ang sinasabi nang bigla na lamang haklitin ni Paloma ang batok nito at siilin ng halik ang lalaki. Sa bilis ng pangyayari, nakita na lamang nila ang isa't isa na nalulunod sa mga labi nila. Kapos na kapos ang hininga nila at hindi alam kung paano maiibsan ang matinding pagkakauhaw sa isa't isa. Naghiwalay lamang ang mga labi nila nang humiwalay si Hennessy. Hindi mo ako pwedeng halikan kung hindi mo pa rin sinasabi na mahal mo ko. Ano bang sinasabi mo dyan, ha? Kaya sabihin mo muna sa akin na mahal mo ko bago mo lantakan ang mga labi ko. Pilyong ngumiti pa si Hennessy kaya mas lalong pinamulahan ng mukha si Paloma. Siya kasi ang humabol sa labi ng asawa nang ilayo nito ang mukha sa lalaki, kaya naman nahihiya siya nang mapagtanto ang lahat. Ayaw mo ba akong i-kiss, ha? I really love it. Pero gusto ko munang marinig yon na mahal mo ko.
Kailangan ba? Ayaw mo? Tumaas pa ang kilay ni Hennessy. Mahal kita. Ano? Mahal nga kita. Sandali, medyo hindi ko marinig. Sabi ko, mahal kita. Isa pa nga, hindi ko talaga marinig eh. Ikikiss mo ba ako o ano? Naiirita ng tanong ni Paloma sa asawa. I love you. I love you too. Sagot ni Paloma. Kahit na wala akong maalala, mahal mo ko. Nilandi mo ko tapos magtataka ka ngayon kung mahal kita kahit hindi kita maalala. Oo, mahal kita. Kahit hindi ka maalala ng isip ko, wala akong pakialam. Sakin ka pa rin at asawa mo ko. Really? Oo nga. Kasi kahit anong mangyari, sa'yo lang titibok ang puso ko. Kahit na ilang lalaki pa ang kumatok dito, wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Kaya uuwi kayo ng anak natin sa mansyon. Uuwi talaga ako. Kailangan na nating gumawa ng isa pa. Makahulugan ang sabi nito na nagpagulo sa isipan ni Paloma sandali. Hanggang sa maintindihan niya ang sinasabi nito. Isa lang? Ayaw mo ng dalawa? Gatong pa niya kaya naman si Hennessy naman ngayon ang nangunot ang kilay. Dumaan ang matinding pagnanasa sa mga mukha nito kaya mas lalong ginanahan si Paloma na buwisitin ang asawa. Hey, I'm warning you. Hindi magandang biro yung sinasabi mo. Hindi ako nagbibiro. Paloma, Yes, darling? sinasabi ko sa'yo, isang buong araw tayong hindi lalabas sa silid. I love it. Mas lalong umise na nakakaloko si Paloma. Nag-igting naman ang panga ni Hennessy dahil sa pang-aakit ni Paloma. Kung wala lang tayo sa opisina ko, matagal na kitang hinagis sa kama at pinagod ng husto. Kung hindi lang tayo sa opisina, matagal na kitang sinunggaban. Ganti naman ni Paloma. Paloma, binabalaan kita. Na? Wala naman akong ginagawang masama, okay? Kunwaring inosente pa niyang sabi. Wala ka nga bang ginagawa ngayon ha? Hindi mo ba nakikita ang ginagawa mo sa akin? Inaakit mo ko. Naakit ka ba? I do. Kaya bago mo pa mapigtas ang pagtitimpi ko, ay manahimik ka na dyan at puntahan mo ang anak natin para kausapin. Baka hindi ko matiis at uuwi talaga tayo ngayon din. Gigil na sabi ni Hennessy sabay pisil sa kaliwang hita ni Paloma. Kinilabutan naman si Paloma at kinabahan dahil hindi talaga nagbibiro ang asawa. Kaya naman bago pa sila gumawa ng milagro sa sarili nitong opisina, ay umalis na siya upang kausapin ang anak. Tawang-tawa pa siya na lumabas ng opisina nito ng masaya dahil sa wakas, okay na sila ng asawa niya. Ngunit nabura ang ngiti niya nang biglang sumakit ang ulo niya. Nakita pa niya ang anak na lumapit sa kanya ngunit hindi na talaga makayanan ni Paloma ang sakit ng ulo. Sa isang iglap, ang lahat ng alaala na nawala sa kanya ay parang tubig talon na naharangan. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga alaala hanggang sa hindi niya na kinaya pa at bumagsak siya sa malamig na sahig. Mommy, Mommy! Baby, gising ka na dyan. Ang tagal mo nang natutulog dyan. Unti-unting binuksan ni Paloma ang kanyang mga mata nang bumungad sa kanya ang napakagwapong asawa at poging anak. Nagtataka siya sa nangyayari dahil alam niya kanina na himatay siya dahil sa mga alaala na bumalik sa isipan niya. Nakakaalala na ako, Hennessy. Naaalala na kita, mahal. Maligaya pa niyang salubong rito ngunit nagtataka naman ang mukha ng asawa. Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ba nawalan ako ng alaala dahil sa isang aksidente? Hennessy naman, alam mo naman na ang tagal natin itong hinintay, hindi ba? Nananaginip ka pa, mahal. Bumangon ka na. Hindi nga ako sabi na nanaginip. Naaalala na kita. Kayo ng anak natin. Gising na, mahal. Hennessy? Mahinang bulong ni Paloma. Gising na, mahal. Sa isang iglap, bumukas ang mga mata ni Paloma at ang unang niyang hiningi ay isang basong malamig na tubig. Pawis na pawis siya at tila pagod. Makirot din ang ulo niya at napakasama ng panaginip niya. Nakabawi lamang siya agad nang marinig ang boses ng asawa na tila nagwawala sa labas ng ospital. Nasaan ang asawa ko? Nasa labas dahil mukha siyang tigre na handang pumatay kanina pa. Dahil hindi ka pa rin nagigising matapos ang 3 araw. Walang gana na sabi ng doktor. Ngunit ang mas nakakabigla sa kanya ang isiping 3 araw pala siyang tulog. 3 araw akong tulog? Nagpapatawa ka ba? Papasukin niyo rito ang asawa ko.
Ipahinga mo muna dahil hindi rin naging madali ang 3 araw na yon dahil muntik na ako mawalan ng nurse dito sa ospital ko. Ani ng doktor. Teka nga, bakit mo ba ako sinusungitan na? Pasyente mo ako dito. At saka masama bang makita ang asawa ko? Gusto mo ba ikaw ang kasuhan ko dyan? Buti nga 3 araw ka lang hindi nakikita ng asawa mo eh. Ako, buwan ko nang hindi nakikita ang asawa ko dahil sa asawa mo. Anong ibig mong sabihin? Wala akong alam sinasabi mo. Naiinis na sabi ni Paloma dahil pakiramdam niya may sapak ang doktor na kaharap niya ngayon. Pamilyar ang mukha nito at pakiramdam niya ay nakita niya na ngunit hindi lamang maalala kung saan. Sabihin niya muna kung saan niya dinala ang asawa kong si Isabela. Buisit na visop na yan. Ang sarap niyang ipatapon sa Bermuda at ipakain sa mga buhaya. Inis na sabi nito at saka lamang pumasok sa isipan niya si Ayla, ang pinsan ng asawa. Ikaw ang lalaking nakabuntis kay Ayla? Ako nga. Oh, buti naman na tinaguan ka ni Ayla. Deserve. Pambibwisit pa ni Paloma. Alam mo ba kung nasaan ang asawa ko? Di ko alam kung saan siya nagtatago. O baka itinago siya ni Visop. Simula pa lang naman hindi na niya ako gusto, hindi ba? Kaya sabihin mo sa akin kung saan siya dinala ng asawa mo. Huwag mo ngang pagbintangan ng asawa ko sa kapabayaan mo. Ang alam ko lang ay sadyang umalis ng ibang bansa si Ayla. At hindi ko na alam ang iba pang detalye dahil wala din ako maalala nun. At kung tinaguan ka ng asawa mo, ikutin mo ang buong mundo, mahanap lamang siya. At huwag kang mandaman ng ibang tao dahil hindi ako natutuwa. Di rin ako natutuwa sa asawa mo. Subalit bago pa makasagot si Paloma ay nasira na lamang bigla ang pintuan ng hospital room kung nasaan siya. Nagulat pa silang dalawa nang sumugod si Hanisi at suntukin ng doktor sa gwapo nitong mukha. Lumagapak ito sa sahig habang dumudugo ang labi at isalin na rin ang ilong nito. Mapapatay kitang hayop ka! Kapag may nangyaring hindi maganda sa asawa ko, hindi mo lang makikita si Isabela. Kundi ni anino niya ay hindi mo rin masusulyapan. Hayop ka! 3 araw mo akong hindi pinapasok dito sa silid ng asawa ko! Galit na sigaw ni Hanisi sa doktor. Kung hindi mo tinago ang asawa ko, sa tingin mo ba itatago ko ang asawa mo? Hindi ko nga itinago sa Isabela. Alam mong palaban at malditang isang yon. Kaya naman hindi mo talaga siya makahanap ng ganun kabilis. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating gago, di sana hindi ka na iniwan ng pinsan ko. Sabihin mo na lang sa akin kung nasan si Isabela. Sinabi nang hindi ko alam eh. Tama na yan! Awat ni Paloma dahil nag-iiba na ang tensyon sa loob ng silid niya. Hindi rin maganda ang kondisyon ng asawa dahil nangingitim ang ilalim ng mata nito. Magulo ang buhok at makapal na rin ang bigote. Nang mapansin na siya ni Hennessy ay mabilis itong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ganon din ang ginawa ni Paloma dahil miss na miss niya ang asawa at alam niyang nasaktan niya ito dahil hindi niya maalala. Baby, oh God, akala ko hindi ka na magigising. Gusto mo bang hindi na ako magising ha? Of course not. Hindi mo dapat sinasabi yan dahil hindi mo alam kung paano ako natakot ng husto. Mahal na mahal kita at kapag nawala ka, susunod ako. Baliw, sinong maiiwan sa anak natin kapag sumunod ka? Kaya niya na ang sarili niya, mahal ko. Ako, hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Kaya hindi mo dapat sinasabi yon dahil hindi ako natutuwa. Sorry na. Pero bakit ba ganyan ang itsura mo? Anong nangyari habang tulog ako? Hinaplos pa ni Paloma ang mukha ng asawa dahil halata na talaga ang stress nito. Ngunit hindi pa rin nabawasan ang kagwapuhan niya. Bakit mo ba pinapabayaan ang sarili mo ha? Sino nagbigay ng permiso na hayaan na ma-stress ka ng ganito? Namayat ka na. Paano na yung abs na favorite ko niyan? Mahal naman. Bakit? Naalala na kita. Kaya naman tinatanong kita kung ano ang ginagawa mo at pinapabayaan mo ang sarili mo. Talakala ko, mawawala ka na sa akin. Hindi ko kaya. Hindi pwede. Hindi yun mangyayari. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi ako mawawala, okay? Hinding-hindi. Kaya naman ayusin mo na ang sarili mo at gusto ko nang umuwi. Gusto kong makita ang anak natin. Dahil ang pasaway na yon, pinadugo niya ang ilong ko. Biro pa niya. Sa huli, nagpa siya si Paloma at Hennessy na lumabas na ng ospital matapos ang general check-up niya. Wala namang naging komplikasyon at maayos naman ang kalagayan niya kaya naman pinauwi na rin siya ni Leon. Naaawa man ang mag-asawa sa binata, ngunit wala silang magagawa dahil magaling magtago si Isabela. Ang asawa niyang tinaguan siya kasama ang pinagbubuntis nito.
Pag-uwi ng mansyon, agad na hinanap ni Paloma ang anak at naabutan niya ito sa living room na nakaupo. Wala na siyang sinayang na oras at mabilis niya itong niyakap kasabay ng paghagulgol ng anak. Baby, I miss you so much. Sorry kung hindi ka naalala agad ni Mommy ha. Babawi ako ngayon. Mommy ko! Bakit po tagal mo pong bumalik? Hindi na aalis si Mommy ha. Kaya naman tahan na. At baka pumangit ka tulad ng daddy mo. Nasa na nga ang pinakagwapo kong anak? I see. Hindi pa rin nagbabago. Mas gwapo po ako kay Daddy. Hoy kiddo, baka nakakalimutan mo. Kung hindi rin dahil sa mukha ko, hindi ka magiging gwapong ganyan. Kaya magpasalamat ka sa akin. Singit naman ni Hennessy. Kung noon ay naiinis si Paloma sa madalas na pagtatalo ng mag-ama, subalit ngayon ay tuwang-tuwa siya dahil napakinggan niyang muli ang mga ito. No! Si Mommy ang kamukha ko kasi pangit ka! Henry! Mahal, tama na yan. Bakit mo ba pinapatulan ng anak mo ha? Akala mo naman bata ka pa. Gurang ka na nga din eh. Tumawa pa ng malakas si Paloma. Mahal naman, baka lumaki ang ulo ng batang yan eh. Bakit hindi na lang ang ulo ko sa... Sa? May bata sa harapan natin, loko ka. Pumasok ka na sa lid at mag-usap tayo doon. Kakausapin ko lang ang anak natin. Okay baby, maghahanda na ako at susunod ka ron. Excited pang pumasok sa loob ang asawa na pasipol-sipol pa bago muling humarap sa anak. Nasa kanlungan niya ang bata at panay ito ng kwento sa mga nangyari sa buhay nito. Buwan lamang nawala ang alaala niya, subalit pakiramdam niya ay ang dami niyang mga hindi nasubaybayan sa buhay ng mag-ama niya. Alam niyo po ba na ang bait ni Teacher Sofia? Talaga, baby? Hindi ka na ba pasaway sa kanya? Ano ang turo ni Mommy sa'yo kapag mabait ang isang tao? Maging good boy po! She's too pretty po! I want her to meet you po, Mommy! Oo naman anak. Pwede mo ba siyang i-invite sa dinner? Si Mommy ang bahala sa mga pagkain at ang daddy mo naman ang bahala sa mga plates. Really po? Oo naman. Yay! I will talk to Teacher Sofia po about this. Thank you po, Mommy. I love you. You're always welcome, baby. Pinaliguan pa ng halik ni Paloma ang anak. Sandaling naglaro hanggang sa magpaalam na ang anak niya upang magpahinga. Lumipas ang isang linggo. Simula nang bumalik sa dating pamumuhay ang buhay ni Paloma at ng pamilya niya. Nang araw na iyon ay abala siyang nagluto ng mga pagkain dahil sa pagbisita ng gurong sinasabi ng anak. Nais niyang makilala ito at pasalamatan na rin dahil inalagaan nito ang anak niya. Si Hennessy naman ang sumundo sa bata at guro nito. Hindi rin nagtagal natapos siya sa paghahanda. Narinig na rin niya ang ugong ng sasakyan ng asawa, kaya mabilis niyang inayos ang nagulong buhok at inalis ang suot na apron bago sinalubong ang asawa. Isang magandang babae ang lumabas sa sasakyan na hawak ang anak niya. Masayang-masaya pa ito nakausap si Hennessy na tahimik lang at poker face. Nang makita siya nito, ay mabilis pa sa 4:00 na lumiwanag ang mukha niya. Baby, I miss you. Bulong pa nito sa bayakap. Isang oras pa lang tayo hindi nagkikita, loko. Anong miss ka na dyan agad? Sa namimiss kita, anong magagawa ko? Ewan sa'yo. Natatawa pang sabi ni Paloma bago humarap sa guro ng anak. Malawak ng ngiti ang sinalubong nito sa kanya at nakipagkamay. Ramdam na ramdam ni Paloma ang kabaitan ng babae kaya naman masaya siyang nakipagkwentuhan rito. Nakilala niya si Sofia bilang isang mabait at mapagmahal na guro sa mga estudyante niya. May kakaiba sa babae na hindi niya maintindihan, lalo na ngayong lumalalim na ang usapan nilang dalawa. Lungkot at konsensya ang nakikita niya sa mga mata nito. Pwede ba akong magtanong sa'yo, Paloma? I mean, anos tingin mo ang kailangan kong gawin? Anos palagay mo ang dapat kong unahin? Ano ba yon? Paano kung ang buhay na meron ako ngayon ay hiram ko lang? Etong katauhan ko ay hiram lamang. Etong mukha ko, napamahal ka na sa lalaking inakala niyang ikaw ang nawawala niyang asawa. Tapos malalaman mo ang kasalanang ginawa ng mga magulang mo. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Paloma dahil hindi niya maintindihan. Wala. Sa tingin ko kailangan ko nang umalis. Sofia. Pauline. Pauline talaga ang tunay kong pangalan. Ah?
Teka, hindi ko maintindihan. Bigla na lamang nakarinig ang dalawang babae ng malalakas na sigawan sa labas ng mansyon. Nang magtungo sila ni Sofia sa pinanggalingan ng ingay, ay nagulat ang dalawang babae nang makita ang isang lalaki na dumudugo ang bibig at nakahandusay sa lupa. Galit na galit naman si Hennessy. Mabilis naman lumapit ang mga ito sa mga lalaki. Ngunit nang hahawakan na ni Sofia ang lalaki, ay kinabig lamang nito ang kamay ng dalaga. Huwag mo akong hahawakan! Sigaw pa nito. Sira ulo ka! Huwag mong sisigawan ng babae! Love, anong nangyayari? Bakit kayo nag-aaway? Tanong pa ni Paloma sa asawa. Paano? Yung buwisit na yan, hindi niya pinapagana ng maayos ang utak niya. Sumugod siya dito para hanapin ang asawa niya at pinag-isipan pa ako na inaagaw ko siya. Ano? Sino ba siya? Pinsan ko. Muling bumalik ang tingin ni Paloma sa dalawa at doon niya lang naintindihan ang mga sinabi ni Sofia kanina sa kanya. Umuwi na tayo, mahal. Banayad ang boses ng babae ngunit dahil na rin lasing ang pinsan ng asawa ay hindi niya sinasadya na matabig ito. Sabi ng huwag mo akong hahawakan eh. Di ko maaatim na makita ang mukha mo. Ang mukha ng asawa ko na inagaw mo, ang buhay niya. Di ba ipagpapalit mo rin ako tulad ng ginawa niya? Hindi. Armand naman, makinig ka naman sa akin, no? No. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Kahit kailan, hindi kita mamahalin. Hindi ang tulad mong niloko ako. Ani ng lalaki, tsaka ito umalis. Umiiyak man, nagawa pa rin ni Sofia na magpaalam ng maayos kay Paloma at Hennessy. Awang-awa si Paloma, ngunit wala siyang magagawa dahil hindi niya alam ang buong kwento. Bumalik lamang sa ulirat si Paloma nang yakapin siya ni Hennessy. Kumalma ka na, huwag mong ipakita sa bata ang galit mo at pagiging gangsta mo kanina. I'm sorry. Hindi ko lang napigilan ng sarili ko dahil di ko maintindihan kung bakit nagagawa ng iba. Nasaktan ng mga babaeng minamahal sila ng tama. Nakakahiya mga lalaking ganun. Hindi ko nga kayang mabuhay ng wala ka eh. Hindi naman lahat ng lalaki ay tulad mo. Kaya, huwag mo na silang isipin at pumasok na tayo sa loob. Oo, at saka na tayo gagawa ng kapatid ni Henry. Baliw, hindi ka pa ba nagsasawa? Palagi na lang Kinurot pa ni Paloma ang asawa sa tagiliran nito. Tumawa naman ng malakas si Hennessy at mas lalong inasar ang asawa. Hindi ako magsasawa kahit na araw-arawin pa kita. Ang mahalaga sa akin ay maiparamdam ko sa'yo na mahal kita. Asus? Tara na sa loob habang hindi pa nanggugulo ang anak mo. Anak mo rin siya. Hindi nga niya matanggap na mukha ko ang nasa mukha niya eh. Loko, papatulan mo ang anak mo sa ganun? Bakit hindi? Hindi niya matanggap na kung hindi dahil sa kagwapuhan ko, hindi siya pagpapalain ng ganun. Maktol pa rin ito. Tama na nga yan. At tara na sa loob nang mahabol natin ngayong taon ang pagsilang ng magiging kamukha mo na. Mas lalong lumapad ang labi ni Hennessy at minadali na magtungo ng silid. Ang tawanan nila ang namayani sa loob ng mansyon. Tawa na puno ng saya at pagmamahalan dahil matapos ang mahaba-habang prosesyon, sa kwarto lang pala sila hahantong muli. Ngunit sa muli din nilang paglabas ay ang cute na bata pala ang muling isisilang. Push, mommy! Push! Nakikita ko na ang ulo ng bata! Sigaw ng doktor na nagpapaanak ngayon kay Paloma. Naliligo na nga si Paloma sa sariling pawis at luha dahil sa panganganak. Hindi niya alam kung paano niya palalampasan ito. Baby! Tumigil kang hayop ka! Ikaw kaya ang umira dito para malaman mo kung gaano kasakit. Hindi ka na makakaisa! Sigaw ni Paloma habang gigil na gigil itong nakahawak sa braso ng asawa. Kasabay ng pag-iyak ng sanggol. Congratulations, Mommy at Daddy! It's a boy! Anunsyo pa ng doktor. Luhaang nakatingin ang mag-asawa sa napakagandang sanggol na biyaya ng Diyos sa kanila. Nanginginig pang inabot ni Hennessy ang anak at nang maramdaman ng sanggol ang puno ng ingat na yakap ng isang ama ay otomatikong tumigil ito sa pag-iyak. Kilala ng bata kung sino ang daddy. Masayang sabi pa ng doktor. Ang ganda niya. Naiiyak na bulong pa ni Hennessy kasabay ng pagsipat niya sa asawa na lumuluha din ngayon habang nakatingin sa kanila. Hindi inalam ni Hennessy at Paloma ang gender ng anak nila noon dahil gusto nilang masurpresa ngunit hindi lamang pala sila dito masosurpresa ng biglang. Dok!
Kinabahan naman si Hanesi na magsisigaw muli ang asawa. Nagtataka siyang tumingin sa doktor nang muli itong bumalik sa paanan ng asawa. Nako, hindi na pala makahintay ang nag-iisa ninyong prinsesa. Anong ibig mong sabihin, Dok? Isang malakas na push, Mommy! Nakikita ko na ang ulo ng second baby ninyo! Sigaw ng doktor. Gulat na gulat ang mag-asawa sa narinig na sinabi ng doktor lalo na nang lumabas ang huling sanggol na babae. Hindi makapaniwala at hindi makapagsalita si Hanesi na nakatulala ngayon habang pinagmamasdan ang mga anak. Congratulations! Twins ang anak ninyo! Ani pa ng doktor. Luhaang lumuhod si Hanesi sa asawa nang nawalan ng malay dahil sa pagod at sakit. Paulit-ulit na nagpasalamat sa asawa dahil sa sakripisyo nito sa relasyon nila at sa mga anak. Walang hihigit na salita ang makakatumbas kung gaano siya nagpapasalamat kay Paloma dahil Walang salitang sapat para ipahayag kung gaano siya nagpapasalamat kay Paloma dahil binigyan nito ng kulay at buhay ang madilim niyang mundo. Wakas. Hello po! Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Dear Selen. Shoutout muna tayo sa ating mga avid listeners kagaya ni Eden Cañano from Singapore, Perla Valencia from Cebu City, Erlinda Lumerosa from Bukidnon, Daniel Sr. Ampolokio from Sikatuna, Bohol, Joey C. from Bukidnon, Tess Santos from Cofradia, Bulacan, Nori Valerio from Nueva Ecija, Jonalyn Anticristo from Midsayap, North Cotabato, Regine Bolkirin of Bolo, Rojas City, at hello din to Moises Padilla from Negros Occidental. Tara, sabay-sabay po tayo sa pakikinig sa mga kwento ng Dear Selen.